Sir, ito po, naisip ko lang sir dahil naitanong ni Isa yung sa impeachment trial. Sir, paano halimbawa, hindi dumating yung 11, hindi mag-cooperate dun sa pagko-convene po ng Senado. Supposedly, supposedly July 6 po magko-convene sila sa impeachment court. Sabi ni Senator Gatchalian, siya yung magpe-preside bilang acting Senate President. So papaano sir, pag hindi dumating yung 11, may saysay ho ba na magpatuloy ang impeachment trial? Kasi hindi naman makukuha yung 16 na boto to convict. Although hindi naman yun yung sinasabi nating ultimate objective. Pero 16 pa rin po ang kailangan to convict the Vice President. At saka hindi ba sir, hindi ba ito may exploit? Ganun mo na. Nasagutin kita dyan. Sige sir. Yung 6 ay kailangan lamang sa judgment of conviction. Pang-araw-araw na paglilitis ng impeachment trial, hindi po kailangan ang 16. Ang kailangan po quorum lamang. At ang quorum sa Senado, siya rin ang quorum sa impeachment court. Kaya hindi po problema na walang 16 dahil ang quorum sa ngayon ay tinatanggap na 12 lang. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sir, dun po sa situation sa Senado, ano pa rin hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin kung legal o hindi legal yung pong panunungkulan ni Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Dun muna tayo mag-umpisa, sir. Kayo po, ano ang inyong stand dito? Liwanagin natin na ang basihan ng numero sa Senado para magkaroon ng quorum ay na-decide na yan sa Supreme Court. Doon sa 2 kaso, yung People versus Baceda noong 2000 at Trillanes versus Pimentel noong 2008 at sa Senado noong 2015 nung ako po Pangulo ng Senado. Ano po ang reglamento? Ang bilang ng number of senators for purposes of determining the quorum ay yung mga available senator. Ang ibig sabihin kung ilan ang dito sa bansa at ilan ang pwedeng makadalo sa sesyon. Bakit ganon? Dahilan sa yan sabi ng Supreme Court, ang bilangin ay yung mga senador na nasa authority, nasa ilalim ng Senado for purposes of coercing their attendance. Ang ibig sabihin, nasa ating regulasyon sa Senado, pwede pong hulihin o kunin ang isang senador para mapilit na mag-attend ng sesyon. At dahil po sa coercive power ng Senado, siya po ang ang senador ay bibilangin for purposes of determining a quorum. Ngunit ko ang senador ay nasa labas ng bansa o na-detain, wala pong kapangyarihan ng Senado na pilitin na dalhin ang senador sa session hall at bilangin for purposes of quorum. Kaya po dito sa ating sitwasyon sa Senado, ang paniwala ko po, dahilan po sa out of 24, si Senator Bato ay nagtatago, hindi mo malaman kung saan mo siya kukunin, kung pilitin natin siyang mag-attend. Hindi natin alam kung saan siya hahanapin. Si Senator Jingo Estrada po ay nasa detention at nasa custodia na sa hawak po ng huwes. Hindi po siya pwede mag-attend kung walang pahinulot ang huwes. Dahil po dyan, sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema at sang-ayon doon sa aming ruling noong 2015 sa Senado, ang bilang po ay dapat 22 lamang at ang 12 ay 50% satisfies
the 50% plus one requirement. Sir, ito po, ayaw pa rin po yung tanggapin ni Senator Alan Cayetano. Sa katunayan, yung pong bloke niya, the day after na siya ay patalsikin po ng current majority bloc, nagpatawag pa sila ng Blue Ribbon Committee hearing na hindi naman po, of course, sinuportahan nung Gatchalian bloc. Hindi Tapos raw kahit yung mga hearing. empleyado ng Senado, wala. Mga taga Blue Ribbon Committee. So, paano po kaya ito mariresolve? Sir, buti na lang walang session ngayon. Otherwise, baka magunahan sila sa session hall. So, paano po kaya ito mariresolve, Senator Drilon? Una sa sitwasyon ngayon, nangyari na sa akin ako'y Pangulo ng Senado, nagkaroon ng tinatawag nating rump session, Opo. ang ilan sa mga kasamahan ko sa Senado. Ang decision ko, inutusan ko ang administrative staff, ang secretariat, do not take notes of the proceedings. Sa makatuwid, doon sa record ng Senado, walang nangyari na committee meeting. Walang nangyari na committee meeting, walang session ng Blue Ribbon Committee in this particular case. Ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa ng report na base doon sa hearing ng Blue Ribbon at isusubiti sa secretariat or sa docket ng Senado at saka sa plenary session. Dahilan wala pong record. Para din yan, hindi po balayo yan. Nagtipon-tipon sila sa lobby ng Manila Hotel. Hindi pwede sila mag-meeting doon. Alam mo pumapansin sa kanila sa Senado at wala pong record ang Senado tungkol dyan at on the record, wala pong committee hearing. Hanggang eventually, sir, tinanggap noong kumalaban sa inyong paksyon yung sitwasyon. So dito po, would you call on Senator Cayetano po natanggapin na yung sitwasyon? Para po sa kapakanan ng ating bansa, siguro tanggapin na at questionin sa Korte Suprema ang nangyayari. Ibig sabihin, para maka-move tayo, kailangan naman tanggapin dahil mayroong presumption of regularity. Ibig sabihin, sa batas, mayroon pong sinasabi, tanggapin natin na legal yan hanggang balik na rin ng Korte Suprema. Because any other rule will result in impasse. Kung ang sabi ni Cayetano, as expected, illegal yan. Ang sabi ko, hindi, legal ito. Ang sabi po ng batas, sundin natin si Wing Gatchalian at hayaan mong questionin ni Senator Cayetano sa Korte Suprema ang pagkakamali ng Senator Wing Gatchalian at kanyang grupo. Ganoon po ang patakaran. Senator Drilon, sa palagay nyo rin ho ba, dapat nang mamagitna, di ba? Pumagitna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue. Kasi po, naalala ko po dati, nung dating House Speaker, si Senator Alan Peter Cayetano, nagkaroon din po ng ganyang issue sa speakership. At si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tumulong na rin siya para magkaayos yung issue, di ba? Bilang political leader. Yes, at naupo na nga po noon si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sa ganito pong sitwasyon sa ngayon sa Senado, dapat din ho ba may say din ng Presidente? Dapat makialam ang Presidente kung hindi pa siya nakikialam. At walang masama po ron. Dahil sa ito'y sangay ng pamalaan na dapat magtrabaho at tungkulin ng Pangulo ng buong pamalaan ay gumagalaw. Hindi naman tama na hindi siya makialam dahil sa separation of powers or sasabihin, huwag kang makialam dito, Pangulo, dahil ito is para sa Senado na lamang. Ikaw is para kanyang may separation of powers. Mali po yan. At sa katunayan, sa mga ganitong hidwaan at problema, nakikialam talaga ang Pangulo. Alam po ni Senator Cayetano yan. Alam ni Senator Gatchalian yan. Ngayon, ang problema dito, kung hindi isusundin ng sino man ang papanigan ng Pangulo, sa ngayon po, ang nire-recognize ng Pangulo ay si Wing Gatchalian. Yes, At nire-recognize sa Malacanang ay si Wing Gatchalian. Dapat tanggapin po yan ni Senator Cayetano at dalhin niya sa Korte Suprema ang tama ba ito ang pagka-recognize
kay Senator Gatchalian. Sir, kasi pagka ho nang himasok ang Malacanang, direkta na nagsalita si Presidente, pwede hong gawan ng narrative kasi na yung Senado magiging stampad na ng Malacanang. Kagaya ho nito, may mga sinabi si Senator Cayetano sa Facebook Live niya na Senator Gatchalian, nananawagan ako sa iyo, huwag kang magpagamit sa Malacanang, huwag kang magpagamit sa mga kasamahan mo. Ang Senado dapat independent mula sa Malacanang. So, ang ini-imply is, kapag nang himasok si Presidente, tao na niya ang Senado. Iintindihan ko yan. Kasama yan sa ating pamumulitika, kasama yan sa ating projection sa publiko. Ngunit, ang totoo, at alam po ng lahat ito, ang katotohanan, nakikialam po ang Malacanang pag ganito mga problema. Dahil ito po'y kailangan para makapagtrabaho. Can you imagine kung ganito ng ganito, walang nakikialam, walang tumutulong para maareglo, forever and ever ganito na lang. Kagaya nung tumagal na walang nangyari at hanggang pumasok si Chis Escudero. Ibig mo nating sabihin, kung hindi pumasok si Chis Escudero, wala na nang mangyayari sa atin. Assuming na ganito ang sitwasyon at kini-question, hindi kinikilala, forever ba? Is it to the benefit of our people na hanggang 2028, ganito na lang ang problema natin? Kaya po mayroon tayong kasabihan sa ating batas na may regularity ang performance ng functions ng opisyal ng gobyerno hanggang hindi sabihin ng Korte Suprema na mali. Ibig sabihin, bawat sangay ng gobyerno ay may karapatan ding sabihin kung anong pagkaintindi niya, kung anong pagkaunawa niya sa batas. At yan ay manatili hanggang i-reverse ng Korte Suprema. Opo. Senator Drilon, speaking of trabaho, kasi may mga fears po kasi na ngayon nga pong hindi pa rin nare-resolba yung bangayan sa Senado, may mga pangamba na, baka maka-apekto ito sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo't ngayon, dalawa po yung nagpapakilalang sila yung pinuno ng Senado, di ba? At pareho sila, tigisa pa sila ng Senate Secretary. Yes, natata yung clerk of court ng impeachment court. So, paano po? Ano po yung nakikita nyo? May nakikita ba kayo na magiging issue po dito? Ano po yung dapat na gawin? May issue dyan, pero sinabi ko na ang solusyon. Ang kikilanin yung faction ni Win Gatchalian. Halimbawa, hindi sabihin natin, 2 sesyon ng Senado for impeachment. Ang isa po, yung kay Win Gatchalian, yung isa kay Cayetano. Yung House prosecutors doon magsusumiti ng kanilang ebidensya doon sa grupo sa faction ni Senator Gatchalian. Doon sila magpapresenta ng ebidensya. Doon sila mag-attend. Doon sila mag-argue. Ano mangyayari doon sa kabila? Wala. So that's the reality at yan po ay pinapayagan ng ating patakaran, ng ating batas na kilalanin kahit pangkaraniwan lamang, kilalanin ang isang faction dahil may regularity in the performance of their duties at ito po na-recognize na ng Malacanang na siya po si Win Gatchalian at ang kanyang faction at kinikilala ng Malacanang. So, wala pong, kung isipin po natin, hindi sa walang solusyon. May solusyon. Sir, ito po, naisip ko lang, sir, dahil naitanong ni Isa yun sa impeachment trial. Sir, paano halimbawa, hindi dumating yung 11, hindi mag-cooperate dun sa pagko-convene po ng Senado. Supposedly July 6 po magko-convene sila sa impeachment court. Sabi ni Senator Gatchalian, siya yung magpe-preside bilang acting Senate President. So papaano, sir, pag hindi dumating yung 11,
may saysay ho ba na magpatuloy ang impeachment trial? Kasi hindi naman makukuha yung 16 na boto to convict. Although hindi naman yun yung sinasabi nating ultimate objective. Pero 16 pa rin po ang kailangan to convict the Vice President. At saka hindi ba, sir, hindi ba ito Teka, may exploit parang ganun muna. Nasagutin kita dyan. Sige, sir. Yung 6 ay kailangan lamang sa judgment of conviction. Pang araw-araw na paglilitis ng impeachment trial, hindi po kailangan ang 16. Ang kailangan po quorum lamang. Opo. At Ayun. ang quorum sa Senado, siya rin ang quorum sa impeachment court. Kaya hindi po problema na walang 16 dahil ang quorum sa ngayon ay tinatanggap na 12 lang. Ayun. So, ibig Ah, sabihin okay. po, sir, pag nagpatawag si Presidente ng special session at kapag binuksan ni ng Gatchalian Block ang impeachment trial with 12 senators, pwede pong ipagpatuloy yon kahit hindi po dumating yung 11. Again. So, ibig sabihin, yung pong kasalukuyang majority block, okay, kahit hindi dumating yung pong 10 Cayetano block, nasa Cayetano block sa, halimbawa, special session na papatawag ng Presidente at dun mismo sa impeachment trial, maipagpapatuloy po yung impeachment trial and the special session With kahit wala yung 12, 10. Oo. Tama yan. Dahil ang kinikilalang grupo ng Malacanang ay ang grupo ni Win Gatchalian at hanggang hindi sinasabi ng Korte Suprema na mali ka, Presidente, sa pagkikilala mo sa grupo ni Win Gatchalian, yan po ang masusunod. Ulitin ko lang, hanggang hindi sinasabi ng Korte Suprema na mali ang Pangulong Marcos sa pagkikilala sa grupo ni Win Gatchalian, yung grupo ni Win Gatchalian, yan po ang manatiling pagpapatakbo ng Senado at ng impeachment trial. Kaya lang, sir, paano ho, pag halimbawa, di ba, ngayon po nasa proseso ng sagutan dun sa impeachment case. Nagsabit na ng answer si Vice President Duterte at yung Kamara, sasagot daw sila pero hindi Via daw, manifestation manifestation lang. daw, hindi reply. Pagkatapos nun, sir, di ba kasunod nun ay magpapalabas ng pre-trial order? Papaano po pag halimbawa, nag-issue din ng sarili niyang pre-trial order si Senator Alan Cayetano o yung kanyang Senate Secretary at yun ang kilalanin ng Office ng Vice President. Baka hindi ho kaya yan i-exploit din ng Vice President para hindi mag-cooperate? Malaking risgo po yan. Dahilan kung ayaw tanggapin ng pangalawang Pangulo at sabihin niya, hindi ko kinikilala kayo, Mr. Gatchalian, at ang grupo niyo, ang kinikilala ko si Cayetano. Hindi ako maglalagay ng ebidensya. I will not dispute the allegation. I will not participate in the trial conducted by Win Gatchalian. Ito po sasabihin ng Korte Suprema, tama si Win Gatchalian. Siya ang dapat namuno at tama yung ginawa niya. Anong mangyayari kay Vice President Sara? So, pwedeng sir, pwedeng, ano bang tawag dito? Pwedeng i-exploit ng camp o samantalahin ng camp ng Vice President at pwede po bang sabihin na konektado nga itong nangyayaring ito para po maharang o maprotektahan ang Vice President? Ay, lahat po ito dahilan sa impeachment trial. Lahat na nangyayari ito may relasyon sa impeachment trial at sa halalan sa 2028. Bakit po? Yung pinaka-crucial na ebidensya dito sa impeachment trial, yung bank records. Kung haharangin, kung hindi mailabas ang subpina sa Senado dahil kontrolado ng grupo ni Senator Cayetano, walang mangyayari sa impeachment. Hindi mailalabas yung katotohanan. At yan po, makiniwanag na lahat po na nangyayari ay may epekto sa impeachment trial. Apo, may pinapatanong lang po si Ian Cruz, Senator Drilon ng GMA TV, Integrated News. So, ang sabi po niya, meron po kasing post si dating Solicitor General Florin Hilbay na naintriga yung ating mga kababayan kasi meron doon term partner na arrest them. Ito po kasi yung binanggit,
yung arrest them. Sa Senado po, a majority of each, wait lang po a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. May sinasabi po na sa simpleng salita, kung kulang ang quorum dahil nagbo-boycott, pwedeng utusan ang natitirang senador, ang Sergeant at Arms, na hulihin, hindi po para ikulong sa krimen, kundi para pilitin silang pumasok sa sesyon. Yan po yung ibig sabihin ng arrest them. Para lang po mas malinaw din, Senator, tama ho ba yung ganong point po ni dating Solicitor Florin Hilbay? Sinabi ko na yan kanina, may kapangyarihan ang Senado na kunin ang sinumang senador para din sa session hall at magkaroon ng quorum. Ngunit, kung yung senador na yan ay nasa labas ng bansa o nakakulong, hindi mo po pwedeng kunin para dalhin sa session hall. Kaya base dyan ay ang dapat lamang bilangin for purposes of determining the quorum ay yung pwede mong damputin nasa loob ng bansa at pwede mong dalhin sa Senado. Hindi kasama doon yung mga senador who are outside of the coercive jurisdiction of the Senate. Halimbawa, yung sa loob sa labas ng bansa, hindi mo ipilit yun dahil sa labas ng isang bansa hindi mo ma-serve yung notice. Hindi mo siya pwedeng mahuli. Tsaka sir, parang yung sinabi na yun ni Atty. Hilbay ay bago lumutang si Senator Escudero o yung pwede daw ipa-aresto yung ayaw sumipot. Ngayon, unnecessary nang magpa-aresto o mamilit na may pumunta kasi may majority na 12 na sila, di ba sir? They can conduct business. Tama po yan. Yung sinabi ni Atty. Hilbay ay doon sa sitwasyon na wala pang quorum. Ngayon may quorum na nga. And then sir, ito po, nagpatuloy pa rin po, itinuloy pa rin ng Cayetano Black yung pong pulong na sabi nila committee hearing ng Blue Ribbon noon pong Thursday. Humarap sa kanila yung 18 bodyguards daw ni Zaldico, Congressman Zaldico. Sir, nasabi na yun ay illegal. Hindi kinikilala kahit ng mga empleyado ng Senado. Walang pumunta, mga taga Blue Ribbon Committee, hindi nila pinuntahan. Sir, yung mga nandoon, mga senador at yung 18, meron ba silang parliamentary immunity o pwede silang kasuhan dahil dun sa mga pangyayari at ano po yung pwedeng kaso sa kanila? Wala pong parliamentary immunity doon kung ano man ang applicable sa labas ng Senado dahilan sa mga binitiwan na salita, applicable din yan doon sa hearing nila. Halimbawa, kung mayroong libelous remarks doon, ay wala pong immunity, pwede mo pong dalhin sa husgado at sampahan ng kaso for libel. Paano po yung mga senador, sir? May nagsasabi na usurpation of authority daw yung ginawa dun kasi nag-claim sila na sila pa rin ang chairman ng Blue Ribbon Committee at nag-conduct ng pagdinig. Yan po ay question legal at kung talagang ibig na lang masettle yan, dalhin na lang sa husgado. Ayun. So ano po ang value ng mga pinagsasabi, sir? Mabibigat na aligasyon po ng 18 bodyguards. May problema po yan. Dahilan sa binitiwan pwede silang sampahan ng libel. Ngunit ang prinsipyo po sa libel, truth is a defense in libel. Alam po yan ng freshman law student. Truth is a defense in libel. Kung ang sinasabi mo may ginawa akong krimen, at dahilan dyan ay sasampahan kita ng kaso, it is a defense na sabihin mo, na patunayan mo na talagang may ginawa akong krimen and therefore hindi libelous yung sinasabi ko. Apo. Ako ito, huling tanong na lang po, Senator Drilon. Kayo po, matagal po kayo, naging senador, naging Senate President po kayo. Itong mga nakalipas na linggo na mga nangyayari sa Senado, nakikita nyo po yung bangayan, may mga salitang nababanggit po yung mga senador. Kayo, ano ho yung personal nyong pananaw? Kayo ho ba'y nalulungkot, nadidismaya? At ano dapat yung... kasi ina-expect po ng ating mga kababayan, binoto namin itong mga to pero bakit ganito yung mga nakikita namin? Ako po'y nalulungkot. At nung ako'y panahon nandyan po ako, mga senador, may hinwaan, hindi po maiwasan yan, na sa demokrasya at saka sa Kongreso,
may hindi napapagkasunduan. Ngunit yung hindi namin napapagkasunduan, pinagdidibatihan namin. Hindi yung walang yung bangayan sa labas ng session hall. Kailangan po ayusin ito. Kailangan for the public interest. Ako po'y nalulungkot. Pero sa dami nating problema, hindi po na bibigyan ng kaukulang pansin dahilan po sa hidwaan ng mga senador. Ayusin po natin, let us think back. Pag-isipan po natin kung ito po ba'y nakakabuti po sa ating bansa. Yan na po ang aking masasabi. Opo. And sa palagay niyo, Hubal, totoong last na, meron ho kayang say si Vice President Sara Duterte doon sa mga ginagawang action po nung Cayetano Block? Ay, hindi ko po alam because that's purely personal to her. Yun pong kanina sinasagot ko tungkol sa Pangulo dahil ang Pangulo ay siyang head ng Executive Department at kailangan may interaction, may tulungan, may coordination ang Executive at saka Legislative Department. Hindi ko po masabi insofar as the Vice President is concerned. Ayan po. With that, sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga paliwanag, Thank you so sir. much po. Salamat Ingat po palagi. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.